May new project ako rito sa Kinko na napapabayaan. So, kailangan niya ng konting tender loving care ni Papa Gilbert. So, lalagay ako ng forward mirror para dito. Forward mirror. Okay. So, figure out ko pa kung paano ko to gagawin. Sabi nung seller, si Drix Moto, medyo mahirap daw ikabit. And let's see kung ano ang magiging outcome. Tingnan natin yung DIY skill level ni Gilbert's Garage. Medyo hesitant silang pagbentahan ako nito kasi nga daw yun nga, mahirap kabit. So i-figure out ko muna kung paano, pero ang sabi naman nila mag-message lang ako pagka hindi ko kakayanin at tutulungan daw nila ako. Okay, so nabaklas ko na yung cover niya. Bali, pag babaklasin mo to, marami namang tutorial sa YouTube. Meron lang dito, apat na screwdriver. Screw na tatanggalin and then ipo-pull out mo lang. Ngayon, may marang series of adapters and brackets tong JC forward mirror dito bracket. Yun nga. So, nabili ko to kay Drix Moto. Ito. Bali, itong bracket na ito ay naka-design to sa Juncheng mirror. So iba to sa mga ibang mirror na hindi siya pwede sa mga ibang mirror na yung galing sa Lazada. Kasi napagastos ako gawa nung ito, bumili ako sa Lazada, akala ko kasama na tong mga to. Ito. But yung mga mabibili mo sa Lazada, ganito lang, walang kwenta. So another waste of money 'yon. Yun nga. So tatry natin ikakabit. So yun. So may mga markings naman. Kabit muna natin tong right side. So number 12 to. I suppose may kasamang mas mahabang bolt ito. Ingat lang, baka malaglag doon. So dito sa mga bolts na to, I suppose ito yung dapat dito kasi nga medyo mahaba siya ng konti. So ito yung gagamitin ko for now. Okay, so ito, then ito yung gagamitin natin right kasi R may naman eh. So yun. Okay, so threaded siya. Threaded pala to. So wala na tayong alalahanin. Tignan natin yung DIY skills ko kung kakayanin ko. At yun na. Bali ito yung mga motor ni Gilbert's Garage na madalas ako lang ang gumagawa. And then may dalawang Vespa 300 ako. Yeah. Ito parang backup bike na lang namin ni Liza ito. Pinapaandar-paandar na lang. Well, talagang naging backup bike nga naman siya nung na-confine yung nasira yung GS. Yun nga, nagamit ko ulit to. Dapat kung maaari may maglagay kayo ng thread locker. Kaya lang wala akong thread locker eh. So hindi na ako maglalagay. Ito naman yung sa may left side. Tanggalin natin to.
Ingatan nyo lang para baka hindi malaglag. 2024 model itong Philco Exciting na to. So, ito left side. Ingat, baka malaglag. May sakit pa naman akong laglagin. Hindi pwede sa barko. Ang ano ni Juan dito, magbubutas daw. So, i-figure out ko kung saan ako magbubutas mamaya. Pero may binigay si Sir Drix na guide. Thank you rito. Appreciate ko to. So, mas mapapadali yung gagawin natin. Matagal ko na tong tinitignan, siguro nung ano pa, 2 years ago. Nung una medyo namamahalan ako. But then may reason naman kung bakit mahal siya talaga, kasi nga itong bracket, series of brackets pa lang nito, hindi mo siya mahahanap kahit saan. So naka-design siya talaga kay ano sa Juncheng, at saka yung R25 na mirror, iba rin yung bracket nito. So ganito yung style nito. Yun nga. Then yung cover dito magbubutas tayo. Okay, magbubutas tayo dito. Ngayon, kung paano natin yung bubutasan, i-figure out natin para masakto natin itong butas na to dun sa may cover na to. Dito sa cover na to. Okay, so kailangan ng dobleng ingat, baka mamaya butas ka ng butas. Alam mo yon, butas ka ng butas, mali pala, problema mo na yon pagka ano, hindi siya sumakto. So, but nung ini-explain naman ni Drix Moto ito, nakukuha ko na yung ibig niya sabihin dito. But yun nga, mas na picture ko yung ibig niya sabihin ngayon. So, yun nga. Ngayon, kung paano mo siya isasakto, may naiisip akong paraan para masakto mo to. Mamaya ipapakita ko para hindi na kayo mahirapan. But itong kwan na ito, ko alam paano i-ano to I suppose kwan din ito. Dito din ito. Hindi ko alam. Okay. May guide sa loob Nakita na-imagine ko na. May guide sa loob kaya may butas to. Kaya may butas to, baka doon 'yun. Tingnan natin. Dito. Tingin ko dito ito. Yun. Tingin ko lang Tingin ko dito ito. Yan. Tingin ko dito ito. Yan Kasi sumakto siya So, okay yung nila. Yung diskarte nila. Okay? Then, baliktarin mo lang to. Ganun din. Okay? Yung nito, yung pambubutas natin is I think ito yung gagamitin.
tingin ko ito dito. Sa nababasa ko 18 mm ng ano eh. So palagay ko ito papasok to dito. Yan. Then ito ilalagay dun sa may itong grommet na to. Lalagay ito doon. Tingnan natin. Okay, so ito nga yung na ano ko na magbubutas ng 18 mm. So ano siya, saktong 18 mm itong grommet na to. So ito yung palagay ko ilalagay natin dito. Ito to, itong grommet na to. Dito. Dito. So maghahanap ako ng pambutas na 18 mm. Then yun nga. Okay, so ito yung pambubutas natin. Step up drill yung tawag dito. So yun nga 18 mm to. 18 mm tong grommet na to. So dapat 18 mm din yung gagamitin natin. So yun nga 18 mm is ito. Ito siya, ito. Parang slightly paliit siya. Kaya natin ito ilan. 18 mm. Okay, so ito yung 18 mm dito. Ito. Medyo ano siya. Pumapasok siya sa 19 mm. Tolerable pa naman siya. Pero kung ako lang, gagamitin ko yung mas maliit kasi nga adjustable din naman ito eh. Oops. Tingnan natin kung ano, pakakasin. So, okay, so nakuha ko na. Hindi siya pwedeng mas maliit kasi nga pag ano sasakalin niya to. So okay lang na yung 19 mm yung gagamitin natin. Kasi pagka itong 17 medyo pili siya sasakalin niya. Itong kwan naman 19. Ito 19 to eh. Okay na rin tong 19. So ito yung gagamitin na nating pangbubutas na una. Okay, so ito yung guide na binigay ni Drixmoto. So ayun nga, sakto siya rito. And then sasagad ko lang na ganyan. Then mamarkahan lang natin. Mamarkahan natin. Yun na yung marka niya. Then babaliktarin mo lang. Lipat mo rito. Then marka ulit. Okay. So, may guide na siya rito. Tingnan natin kung sumakto yung kuhan yung butas. So, ang pag DIY, hindi siya apurahan ha. Talagang mag-iisip ka. Hindi yung bara-bara na. Ayun nga. So, yun yung ano niya. Sumakto yung butas. Yun o. Kita ko na yung ano niya. So, para makita nyo. Ito siya. Sumakto. Sumakto siya. Ayan. Magano tayo na sumakto yung butas. Proof na sumakto yung butas niya. Tagalin natin to. Galin natin, palaki natin yung butas.
kasama sa package. Para makita natin kung sakto. Pero hindi pa tayo patapos magbutas dyan ha. Okay? So, the moment of truth. Yun, sumakto yung ano. Sumakto yung binigay ni Sir Drix na ano. Na dito. Na guide. Okay? Yan. Ayun, sumakto siya talaga. Ayan. Okay? So, bubutasan ko na to. Ilalagay ko na yung ano. Yung grommet. Okay, so gumagalaw siya kanina. Mali. So, sagad lang siya. Yun. Meron din sagad. Okay. So, tingnan natin. Linisan nyo muna. Okay, so ilagay na natin yung grommet. Ito yung grommet na kasama. Yan. Yan, so okay na. So, hindi na tayo libog to. Dapat makakat na. Okay, so I think pwede na itong ibalik. Okay, yun, tumama siya.
dito. Yan. 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 Ganyan. Okay. For that, pakita natin itong itong mga screw dito. So, hanap ako ng tutorial sa YouTube kung ano, wala. Kung paano siya ikabit. So, yan, siguro ito na yung first na tutorial na makikita nyo sa YouTube or sa Facebook or sa TikTok. Okay, yan. Tignan natin kung ano ang kalalabasan. So ganito yung kalalabasan niya. Tingnan natin. Anong kalalabasan niya? Yung kailangan nyo ng kasama kasi bigat yung bracket. Yun. Kaya yung ano muna. Ito lang ang kuhan, medyo kuhan siya. Huwag niyong pilitin ha, pagka ano kasi yun nga hindi siya kuhan. So dapat free nyo na maiikot. Ngayon huwag niyo munang hihigpitan. Next yung kabila. Sorry. Kabila. Yung ano nito, medyo yun nga, medyo lumalaban siya.
So kailangan ano, may kasama talaga. Tulak mo. Kaya mo na. Diba? Na tigas. Tigas. Okay. So medyo off yung ano, butas natin. Nag-off siya. Yung isa sumakto. Yung isa medyo pero ang gagawin natin, kunin yung grinder. Medyo ano yung pan kasi, ingatan nyo yung pintura nyo na huwag magasgas. So ang gagawin ko, papatusukin ko to. Ang gagawin ko, matusok ko. Okay. Dito. So, medyo ito lang, dito lang ako medyo nagkakaroon ng issue dito sa ano na to, matigas. Pipilitin ko para gumawa na lang siya ng sarili niyang thread. Hindi siya best practice guys, but kagustuhan ko to as owner. Ayoko nang magbaklas split. Okay, so okay na to. Sa una lang matigas, ano, okay na siya. Yan. So doon lang kayo, dito lang ako nagkaroon ng ano, ng konting struggle dito sa ano na to, but sumunod din siya. But again, disclaimer lang, pag may matigas na ganito na thread ayaw pumasok, mag-ano na kayo, stop muna kayo, pag-isipan niyo kung paano siya gawin, kasi ang labas nun, ang outcome nun, masisira, malulose thread and mapupurnada yung ano, yung DIY niyo. At hindi ko talaga nire-recommend yun. Sa akin kanina, yung sinabi ko na pipilitin ko, will ko as an owner yon. Huwag niyo susundin. Pero ano siya, sumunod din eh. Okay, so hindi ko na picturean yung ginawa ko rito, but naglagay ako ng tatlong flat washer dito, ganito kakapal, siguro mga 3mm yon. Kasi pagka sa highest ano niya, sumasayad siya rito. I wonder nung ano na nakita ko yung mga trabaho nila, nilalagyan nila ng parang sticker dito or parang damper para hindi siya sumayad. But ang ginawa ko para hindi siya sumayad dito kasi sayad na sayad siya rito, naglagay ako ng washer dito, tatlo, mga 3mm.
So, yun, hihigpitan ko na lang to. At dapat, bago nyo pala para hindi na kayo mag-customize ng ganitong allen, dapat ikabit nyo na to bago nyo ibuuin. Kasi, pagka magsasayang kayo ng isang allen key para lang mahigpitan tong baba. Okay, so finishing touch na tayo. Yan, so pagka gusto niyo manood ng mga DIY punta kayo sa TikTok or kaya sa YouTube, marami akong mga DIY sa mga motor doon. Gilbert's Garage, check nyo. Yun. Okay na. Kuha ka ng ng basahan. Okay, so nasa finishing touches na nga tayo. Sabi ko kanina, tatanggalin na lang ito. Tanggalin na lang itong mirror na ito. May binili akong pang plug dito so maliit, hindi siya kasya. Napulit ako sa pala 10mm yata. Tignan natin. - 12mm pala. 12mm na 1.25 yung thread pitch niya. So, kailangan ng lagyan ng plug to para hindi siya mag-accumulate ng tubig. So, yun nga. Kasi tayo. Maganda siya tignan. Ayun, nagbuka siyang T-Max or ano siya, gumanda siya, AK550, nagbuka siyang ganun. Ang nakikita kong disadvantage lang ito ng ganitong forward mirror na tawagin ay yung mag-filter sa mga traffic. Hindi ka na pwedeng mag-filter kasi sasabit ka na. Yun. So, i-align na lang yan mamaya. Yung mirror gamitin ko. So, ito yung niya, marka niya, Juncheng. Yun, may Juncheng siya. JC mirror kung tawagin ng karamihan. So, yun. Overall, satisfied naman ako sa kinalabasan niya. Maporma siya. At, kaya, hindi siya mukhang trying hard. Maganda. Yan, talo sa side na to. Ayun, kung tatanong nyo kung saan ko to binili, kay Drix Moto ko siya binili. Nabili ko to ng kano? 8,000 yung una kasi mirror yung binili ko sa kanya kasi nga kinausap ko dahil nga meron nga akong nabili sa Shopee Shopee or Lazada nung tawag nito nung mirror bracket. Yung pala walang mga ganito, walang hardware. So wag kayong bibili nun kasi magsasayang lang kayo ng pera. So itong kay Drix Moto, kumpleto na siya. May hindi na ako humingi ng support sa kanya
Bali, yun nga, inano ko na lang kung ano yung mga nandyan na available. Yun nga. Yun. So, thank you kay Drix Moto.